Dear Brother Brador, itago niyo na lang ako sa pangalang Mario. Isang dentist, 72 anyos at may 3 anak na puro tapos na sa kanya-kanyang kursong medisina. Bago magtapos ang aming bunso ay namatay ang aking asawa sa sakit sa puso. Mula noong namatay ay subsob ako sa aking trabaho bilang dentista upang matugunan ang pangangailangan ng aking mga anak. Wala po akong naging malaking problema sa kanila dahil likas silang mababait at matatalino. Subalit ang naging problema ko ay ang nag-iisang lalaki na anak kong may pagka-playboy at kung paano nagtino at nagkaasawa ay siyang aking sasariwain at aking ibabahagi sa inyo. Ganito po iyon. Gary, sabi ng ating katulong ay may dinala kang babae dito sa bahay at pinatulog mo sa kwarto mo. Opo Papa. Bakit po? Masama po ba yun? Para sa akin ay hindi paggalang sa babayang ganon. Sa panahon namin ay hindi pwedeng makitulog ang babae. Sa gusto niya Papa, anong magagawa ko? Gary, may magagawa ka kung alam mong irespeto ang mga babae. Pa, ano naman yung pinagtatalunan yung dalawa ni Kuya? Nasa harap kayo ng pagkainan nagtatalo kayo. Tama na po yan. Nagsumbong kasi si Lisa sa akin na may dinalang babae daw dito at natulog sa kwarto niya. Naku pa, matanda na po si Kuya. Alam na niyang ginagawa niya. At isa pa, iba na ang panahon ngayon. Babae na ang lumalapit. Bakit ka tumatawa? Gawain mo rin ba yun? Alangan naman sabihin kong ginagawa ko ang ganyan pa. Tama na po. Baka ako pang makabili sa awayan ninyo ni Kuya. Kain na po tayo. Lisa, pagkatapos mo magligpit ng pinagkainan, punta ka sa garden at mag-uusap tayo. Bakit po Kuya? May nagawa po ba akong kasalanan? Wala naman. May itatanong lang ako tungkol sa issue na sinabi ng papa ko. Sige, sunod ka na lang ha. Opo, Kuya. Ako kasi sobrang pagkamaritis ko. Siguradong pagagalitan ako ni Doc. Sa bagay, totoo naman ang sinumbong ko eh. May dalang babaeng pinatulog niya sa kwarto niya. Lisa, nandyan ka na pala. Ano yung sinabi mo kay Papa na nagdala ako ng babae at pinatulog pa? Po, sa kwarto niyo po, Kuya? Pinagbilin po kasi ng papa niyo na babantayan ko po kayo. Marites ka na pala. Baka gusto mong mapaalis dito sa bahay ha? Kuya? Sorry na po, Kuya. Di na po mauulit. Talagang di na mauulit. Dahil sa oras na nagmarites ka, tuluyan na kitang palalayasin. Wag na wag kang makikialam sa buhay ko. Kahit ilang babae ang dadalhin ko dito, ay walang makakahadlang. Naiintindihan mo? Opo, Kuya. Mga kasama, masaya ako dahil dumating kayo sa birthday ko. Oh, Gary. Karating mo lang, lasing ka na. Di mo na nahipan ng kandila sa cake mo. I guess this is not a happy birthday for me. At bakit naman? Hindi happy? Abay, 38 ka na, pre. You mean, hindi ka pa masaya at narating mo ang 38 na wala pang pamilya? Oo nga, pre. Ako nga, may dalaga na ako. Graduating na nga ng high school eh. That's my problem, my dear friend. Nag-aayos na yung girlfriend ko kasi buntis na at magdadalawang buwan na siya.
I can see any problem there, friend. You are financially stable and you are still single. Walang problema. Aking problema mga pre. Shotgun wedding ang mangyayari. Hindi ko alam kung paano ko tatakasan. Brother Bador, hindi ako pumayag na hindi pakasalan ni Gary ang babaeng nabuntis niya dahil isa akong ama na hindi nanloko ng mga babae nung aking kabataan. Tanging ang inalang nila ang babaeng aking minahal at iyon ang iminulat ko sa aking mga anak. Maging faithful sa kanilang mga asawa. Sa ngayon ay grade 4 na ang aking apo at kamukha ng aking anak. Naway, may napulot kayong aral sa ibinahagi kong kasaysayan. Lubos na gumagalang, Mario ng Ilocos Sur. Mapagpalang araw sa ating lahat. Kumusta? Ayon sa banal na kasulatan, Kawikaan 27, kung ang isang amay namumuhay sa katuwiran, mapalad ang mga anak na siya ang tinutularan. Kay Mario at sa lahat ng ama sa buong mundo, saludo ako sa inyo bilang haligi ng tahanan. Pagpupugay ay nararapat lang sa inyo. Ang pagmamahal mo sa pamilya ay hinahangaan ko. Tatay, ama, daddy, itay, tatay, o anuman ang tawag sa inyo, kayong mga responsableng taong huwaran na pamilyado ay lubos kong hinahangaan. Salamat sa inyong paggabay. Salamat sa inyong mga payo at sa pagiging mabuting ehemplo sa mga tatay na buong pusong nagbibigay ng kanilang oras at serbisyo, hindi lamang sa kanilang pamilya, kundi sa mga individual at komunidad na nangangailangan. Sana maging masaya at makabuluhan ang araw na ito para sa inyong lahat. At lagi nating alalahanin na puno ang mundong ito ng awa ng Diyos at kumikilos ang Diyos sa buhay natin. John 1:12. Pero ang lahat ng tumanggap at naniwala sa Kanya, binigyan niya ng karapatan na maging mga anak ng Diyos. Kaya itunuro ng ating Panginoong Hesus sa unang mga alagad kung paano manalangin. At bilang pasimula ay Ama namin ang pinili niyang gamitin. At ito ay mababasa natin sa Matthew 6:9-13. Ganito kayo dapat mag-pray. Ama namin sa langit, sambahin ang pangalan mo. Dumating sana ang kaharian mo. Masunod sana ang kalooban mo dito sa lupa tulad ng sa langit. Bigyan mo po kami ng pagkain sa araw-araw. Patawarin mo kami sa mga kasalanan namin tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. At huwag mong hayaang matukso kami, pero iligtas mo kami sa masama. Dahil sa iyo ang kaharian, kapangyarihan, at papuri magpakailanman. Amen. Nakikita tayo at naririnig. Napakalaking katiyakan ito sa atin, lalo na sa mga araw na marahil ay ramdam natin na akala natin ay nakakalimutan na tayo. Ang akala mo, nag-iisa ka lang, iniwan, o walang halaga. Dapat nating tandaan, anumang oras at nasaan ka man, laging malapit sa atin ang Ama natin sa langit. Mateo 6:8. Huwag nyo silang gagayahin. Alam na ng inyong Ama ang mga kailangan nyo bago pa kayo humingi sa Kanya.